sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how. Ang pitaka ay isa sa pinakamahalagang gamit para sa isang tao. Dito inilalagay ang mga mahahalagang dokumento, ID, driver's license at higit sa lahat, ang pera. Ang mga taong mapamahiin ay mayroong sinusunod na tradisyon o kaugalian kung paano mapapanatiling hitik sa swerte ang kanilang pitaka. At ako sa sarili ko ay napatunayan na ito noon pa man. Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito at mag-comment sa mga katanungan at suggestions. Sa mga pitaka natin, inilalagay at pinapanatili ang ating mga pera at credit cards. Ito ay dala-dala natin kahit saan tayo magpunta, lalo kung tayo ay may bibilhin at babayaran. Kung gayon, paano natin mapapanatili ang swerte sa ating mga wallet? Yung tipong hindi sa lahat ng bagay ay naging palabas ang pera, bagkus ay maging papasok sa ating mga pitaka. Narito ang ilang mga paraan kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga wallet para laging maging swerte. Mahalaga ang kulay sa wallet. Ito ang sumisimbolo sa swerteng nais mong makamit. Ang mga kulay ay maaaring itim o black. Itim ang pinakamahusay na pagpipilian at ang tanyag na kulay para sa mga pitaka. Sapagkat ito ang nangangahulugan sa kasaganaan, kaunlaran, kayamanan at ang mga pagkakataon sa karir. Ang itim ay pinakakaraniwang kulay at kulay na popular na gamitin. Kung naghahanap ka ng pagsulong sa karera o pagtaas at dagdagan ng iyong kapalaran na konektado sa iyong negosyo, itim ang dapat na kulay na iyong piliin. Brown, ito ang kulay na makakatulong sa iyo na makatipid ng mas maraming pera. Si brown ang pangalawa sa tanyag na kulay ng pitaka pagkatapos ng itim. Kung nais mong dagdagan ang ugali ng paggastos ng labis na pera, maaaring makatulong sa iyo ang kulay na ito upang makatipid ng pera, tulad ng pagkakatawan ni Brown sa lupa. Ito ay isang kulay na nagtataguyod at naghihikayat sa pag-save. Kung naghahanap ka upang mas matalino sa pag-save o magsimula ng panibagong pagtitipid, ang brown ay isang mainam na kulay ng wallet. Berde or green. Green ang kulay ng paglaki at bagong enerhiya kung mas nais mong mas maraming pagkakataon sa kita. Tulad ng isang trabaho o isang bagong idea sa negosyo, kumuha ng isang berdeng pitaka. Ang berde ay ang mahusay na pagpipilian ng kulay para sa pagsisimula muli. Ang berde ay kumakatawan sa paglago at buhay. Isang berdeng pitaka ang makakatulong upang madagdagan ang pagkakataong kumita, lalo na ang angkop para sa mga negosyante na tanggapin ang idea at oportunidad sa negosyo. Inirekomenda ang isang berdeng pitaka para sa mga negosyante na naghahanap ng mga idea at mga bagong pagkakataon. Dilaw o yellow, dilaw ang kulay ng paglipat sa pagitan ng mga panahon. Kaya ang isang dilaw na pitaka ay maaaring parehong magdala at mag-alis ng iyong kayamanan. Pumili ng isang mustard yellow na pitaka. Kung nais mong makatipid pa, pumili ng pastel yellow na pitaka. Kung nais mong maging maswerte sa iyong pananalapi at madagdagan ang iyong kayamanan, ang normal na ilaw na kulay dilaw na wallet ay madalas na nakakaakit ng pera. Ngunit madalas rin itong papasok at palabas. Mahusay na dumadaloy ang pera, ngunit gumagastos din ng maraming pera.
Asul o blue? Blue ang kulay na umaagos na tubig. Huwag pumili ng asul para sa iyong pitaka kung nais mong manatili ang iyong pera sa iyo at maging maingat kung paano ito gumagana sa iyong sariling lakas. Ang asul na simbolo ng pera ay nauubos at dumadaloy tulad ng tubig at mahirap maipon ang kayamanan. Kaya hindi inirekomenda ang kulay na ito. Pula o red. Ang pula ay isang napakamatagumpay na kulay na isinasaalang-alang upang maakit ng kayamanan at kasaganaan. Ito ang kulay ng apoy, sinusunog ang iyong pera. Ang pula ay ang super buhay na kulay, kaya't alalahanin ang maaari nitong palakasin ang iyong positibo at pati na rin ang negatibong ugali sa pera. Ito ay medyo katulad sa pagsunog ng mga negatibong ugali sa isang maikli at matinding oras. Kaya tiwala sa iyo, mas mahusay na paghuhusga at tingnan kung handa ka na para sa isang pulang pitaka. Ang pula ay kumakatawan sa apoy at hindi maipapayo ang kulay ng pula dahil masisira nito ang iyong kapalaran sa kayamanan. Pink. Ang pink ay isang panglilig para sa apoy. Kinakatawan nito ang pagmamahalan at ang relasyon at hindi ang pera. Ang kulay na ito ay mas angkop para sa mga kababaihan at naghahanap ng pag-ibig at kapalaran sa relasyon. Kung naghahanap ka para sa pagtaas ng kayamanan, huwag gamitin ang kulay na ito. Bagaman ang pink ay isang kulay para sa iyo ng pitaka, maaaring makaakit sa isang bagong kasintahan. Hindi ito angkop na kulay na nirerekomenda para sa pag-akit ng kayamanan. Lila or purple. Ang purple ay isang malakas at maapoy na kulay na maaaring mapahina ng maraming mga lugar, kabilang ang pera at karir. Kaya huwag pumili ng isang purple na pitaka, tulad ng pink na kumakatawan sa pag-ibig. Ang purple ay nakaupo din sa bracket na ito, kaya bagaman isang magandang kulay para sa iyong pitaka, hindi ito naiuugnay sa paglikha ng yaman. Piliin ang pinakamahusay na hugis. Ang mga hugis, isang malaking bahagi, kaya dapat mong piliin ang isa na nag-uugnay sa iyo, sa kayamanan. Ang hugis na tumutugma sa lugar ng yaman at pera ay parikaba o rectangular na hugis at hindi isang maliit. Ang mga nakatiklop na pera na sumisiksik sa iyong pitaka ay nagmumungkahi sa sansinukob na walang ekstrang silid para sa ibang pera sa iyong pitaka. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkuha sa isang mahabang pitaka ay matiyak na ang iyong pera ay pinapanatiling tuwid. Iwasang pumili na hindi regular na hugis na pitaka, mahusay na magkakaroon ng mahaba at tuwid na uri na hindi mo na kailangan tiklukin ang mga tuwid na pera. Upang mailagay ito, nakakatulong ito upang mapahusay ang kapalaran ng kayamanan. Kung nais mo makaakit ng kayamanan, tiyakin na ang iyong pitaka ay isang simbolo ng kayamanan sa universe. Huwag kailanman gumamit ng second-hand na wallet. Ang isang pitaka na dating ginamit o binili sa pamamagitan ng anumang second-hand ay dapat nang iwasan. Ang mga second-hand na pitaka ay sumisipsip ng lakas at swerte ng nakaraang may-ari. Huwag gumamit ng pitaka na ginamit na dati dahil ang lakas ng dating may-ari ay nasa wallet at maaari itong naka-impluwensya sa iyo kung sinimulan mo itong gamitin. Ang bagong may-ari ng pitaka ay walang direktang paraan ng pag-alam kung ang dating may-ari ay nakaranas ng mabuti o masama ng kapalaran na may kaugnay sa kanila ng paglikha ng yaman. Kung di mo malalaman kung swerte ito o hindi, kaya kumuha na lamang ng bago. Hindi mo kailangang bumili ng isang mamahaling bagong wallet. Kailangan maging bago ang isang bagong dito kasi wala pang enerhiya. Kaya huwag buhos ang iyong sariling enerhiya dito. Panatilihing ang iyong pitaka na malinis at walang kalat ang iyong pitaka.
sa lahat ng oras. Simulang i-clear ang lahat ng mga hindi kinakailangang bagay mula sa iyong pitaka. Ang makalat at maraming basura sa wallet ay mukhang walang kakayahan sa pamamahala ng iyong pananalapi. Tanggalin lamang ang anumang hindi na kailangang ginagamit at ilagay lamang ang mga mahahalagang item. Ang kaunlaran ay nangangailangan ng silid upang umunlad. Ang mga bagong idea na kita ay mas maraming pagtitipid ay hindi naghahalo sa mga lumang resibo. Ang hindi pinapansin na basura, mahalagang matiyak na ang iyong pitaka ay walang mga resibo, bill ng credit card o anong kumakatawan sa utang o sa paggastos ng pera. Huwag maglagay ng basura tulad ng pambalot ng candy, mga lumang pangalan ng card, nag-expired membership card. Palaging panatilihing nakapak ang iyong pitaka ng pera sapagkat ito ay isang simbolo ng kasaganaan. Iwasan ang walang laman na pitaka. Ang pagbabawas ng mga kalat na ito ay upang magbigay ng puwang para sa positibo at malikhaing enerhiya na makakatulong sa iyo na umunlad. Itago ng mabuti at maayos ang iyong pitaka. Pahalagahan ang iyong pitaka sa pamamagitan ng pag-iimbak nito sa isang lugar na nagpapakita ng paggalang sa mga puwersa ng kayamanan. Kung kaya't ito ay ilagay o itago ang iyong wallet sa mas maraming swerte o oportunidad at makatipid na lugar sa iyong tahanan. Tratuhin at maglaan ng isang espesyal na lokasyon sa iyong tahanan para sa iyong pitaka upang madama nito ang pagiging mahalaga kapag natutunan mong pahalagahan ang mga ito. Malamang na makaakit ng mas maraming pera sa iyong buhay. Kailangan mong mailagay ang iyong pitaka kung saan maaari itong maghatid sa iyong ng maayos. At kailangang pakiramdam na mahalaga at pinahahalagahan. Huwag din ilagay ang iyong wallet sa sahig o sa banyo. Ang mga ito ang pinakamasamang lugar para sa iyong kayamanan. Hindi lamang ang iyong yaman, ngunit para sa mga hygiene na dahilan din. Ito ay para mo na din sinabi na ang kaunlaran ay isang bagay na hindi mo kailangan. Ito ay tulad ng pagsasabi na handang mag-map ng pera, tulad ng alikabok na natipon sa sahig. Mainam na itago ang iyong pitaka sa timog o south, o timog silangan, o southeast ng iyong bahay. Kung ang iyong pitaka ay pinahahalagahan, magkaroon ka ng mas maraming pagkakataon na makaipon na mas maraming kayamanan at akitin ang mga pagkakataon na mag-aalok ng isang pagtaas ng pananalapi. Siguraduhin na ang iyong pitaka ay hindi itinapon sa hapagkainan o kahit saan, o itinatago kahit saan na walang naaangkop na paggalang. Maglagay din ng lucky charms or symbols sa iyong wallet. Ang mga maswerteng symbols ay nagdidirektang mas maraming enerhiya sa kapalaran sa iyong pitaka at ang iyong pananalapi. Ang isang simbolo para sa swerte ay isang pulang ribbon na may 3 barya. Maaaring bumili ng isa o gumawa ng iyong sarili upang mensahehin ito sa mundo. Maglagay ng mas maraming pera dito. Ang ating pitaka ay isang maswerteng kayamanan. Magmamagnet at mang-aakit ng maraming pera sa pamamagitan ng paglalagay ng lucky symbol na ito sa tabi ng iyong cash sa iyong pitaka. Maging maayos at ayusin ang iyong mga pera sa iyong wallet. Ang pagkakaroon ng isang organisadong pitaka ay ang tagumpay sa pananalapi na nagsasaad ng karagdagang kaalaman tungkol sa pamamahala sa pananalapi at pag-aayos ng mga prinsipyo.
Maaari mong sabihin kung ang isang tao ay may pera o wala sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraan ng paglalagay ng isang tao ng kanilang mga pera sa kanilang mga pitaka. Tulad ng para sa mga nasira o laging walang pera ay magkakaroon ng di maayos at magulo na pitaka. Para sa mga gumagalang at nagpapahalaga sa pera, maayos nila inilalagay ang lahat ng kanilang mga pera at barya. Siguraduhing ayusin ang iyong mga pera sa isang patayong posisyon bago ilagay nito sa iyong pitaka, sapagkat ito ay may malaking impluwensya sa masiglang ugnayan sa pagitan mo ng iyong pitaka at pera. Maaari mong isaalang-alang ang pagkuha ng isang pitaka sa may mga compartment para sa iyo upang ayusin ng maayos ang iyong mga bagay. Kung mas organisado ka at ang iyong pitaka, mas madali ang pang-akit ng pera at kayamanang nais mo. Huwag ilagay ang iyong mga credit card sa iyong wallet. Ang mga credit card ay simbolo ng utang, sa isang simbolo ng pagkawala. Walang nais na maiuugnay sa masamang utang. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang magkaroon ng mas maraming pera sa iyong pitaka kaysa sa mga credit card. Magdagdag ng mga wealth crystals. Ipinagpapalagay ng maraming crystals o gemstones ay nakakaakit ng kaunlaran at kayamanan. Gumagawa ito bilang isang paraan ng pagsasabi sa universe na ang iyong pitaka ay isang magandang lugar upang mapalago ang iyong pagtitipid. Sa pamamagitan ng paggamit ng malachite stone o maaari mong gamitin ang amethyst upang masabing maaasahan ka sa iyong pananalapi. Ang citrine ay umaakit ng maraming bagong enerhiya at sinasabi sa universe na handa ka na para sa mas maraming pinansyal na pagkakataon. Ang jade, emerald, green tourmaline, peridot, calcite, and aventurine ay ang iba pang mga gemstones na makakatulong upang lumikha ng swerte na masiyahan sa isang pagtaas sa iyong kayamanan at higit sa kasaganaan. Regular na binabago ng mga crystals na ito ang iyong pitaka na maaaring makabuluhang taasan ang posibilidad na labis na kayamanan. Ang isang ito ay para sa mga kababaihan. Maaari mong palamutian ang iyong pitaka ng mga stickers ng bulaklak o bumili ng isang bagong mabulaklak na pitaka. Ang mga asul, purple at pulang bulaklak ay sinasabing nakakaakit na maraming kayamanan kung inilalagay mo sila sa lugar ng pera ng iyong bahay. Kaya subukan mo ito para sa iyong pitaka. Ang mga nabanggit na tip ay talagang simple at madaling sundin, at sa mga naniniwala sa mga tradisyong ito ay kailangang isaalang-alang ang bawat tip. Isa o dalawa lamang ay magiging sapat na upang magsimula ka, at lagi nating tatandaan na ang pitaka ay napakahalaga sa bawat tao, sapagkat ito ang imbakan ng ating kayamanan na kaya nating dalhin kahit saan man tayo pumunta. Gawin natin itong maayos upang hikayatin ang kayamanan at good luck. Gamitin ito sa tamang paraan upang mapanatili ang daloy ng pera patungo sa iyong pitaka at sa iyong buhay. Thank you for watching my video. And please subscribe, like, and share. And paki-comment na rin po kung may mga suggestions kayo and questions about sa topic natin ngayon at sa mga gusto nyong i-topic natin about pamahiin at mga pampaswerte o tungkol sa negosyo. Maraming pong salamat and God bless. Stay safe.